Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone.
Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilalanang tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. King comes through the gate. Oh, the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding. Magandang gabi sa inyong lahat, mahal kong kapatid at mga kaibigan. Sa muli po ako inyong kapatid kay Cristo Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Isang maganda at napakabuting gabi mga kapatid, ngunit babating ko po ng magandang umaga, tanghali, hapon o gabi. Sino man ang ating mga kapatid ng labas ng Pilipinas, datna ng ating pong bagbati, ang Diyos po ng langit ang magpala po sa ating lahat. Agad-agad ating pong binabati ang lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig po sa ating pong programa Luzon, Visayas at Mindanao sa buong lalawigan ng Palawan at ng siyudad ng Puerto Princesa City. Ang ating pong mga early birds, ating pong pasalamatan agad at ating pong batiin sila. Binabati din po natin ang ating mga kapatid at mga kaibigan sa dako po ng Thailand. Antong family. Gayon din po naman sa ating mga kapatiran sa dako po ng Taiwan, Thailand. Sa dako po mga kapatid ng China, Hong Kong, Macau, Japan, Korea, South and North Korea, South and North Africa. Mga kapatiran natin sa England, sa Damam, Kingdom of Saudi Arabia. Atin pong binabati ang bawat isa po sa inyo mga kapatid. Sa muli po tayo lumapit sa Panginoon sa pamagitan po ng ating dalangin. At tayo po'y humiling ng kanyang dakilang patnubay at pagpapalang muli. Dakilang Diyos na nasa langit, nagagalak kami Ama sa inyong mayamang pag-ibig. Araw ng Sabat na banal, muling inyong pinamalas sa inyong mga anak. Salamat po Panginoon na ikay nariyan. Salamat na ikay patuloy na sa amin po ay nagmamahal. Pagpalain kami sa muli, Ama, na sa aming pag-aaral, kayo po nawa lagi aming kasama at bigyan kami ng katalinong maunawaan ng lahat ng ito. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa mga taong patuloy sumusuporta, sumusubaybay sa inyong programa. Pagpalain sila sampun ng kanilang mga tahanan ng Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, dadako na po tayo agad sa mga katanungan na ipinadala po sa atin at yan po ay ating bibigyang pansin. Click natin. Okay? May katanungan kapatid, dalawa. Ito po ay tungkol sa rebulto at larawan daw ni Ellen White. I don't know kung saan niya ito kinuha, pero mga kapatid, atin pong sasagutin. Now, mga kapatid, ang atin pong gagawin, sasagutin po natin itong mga katanungan na pinagkaloob sa atin. Welcome to our Jesus is Coming in Ministry. Ito po ang tanong. Ang sabi sa Biblia, huwag gumawa ng rebulto at larawan na inanyuan. Bakit gumawa ng ganito? Larawan pa ni Ellen G. White ito. Hindi ba paglabag din ito sa utos ng Diyos? So dito mga kapatid, makita mo na meron diyang ulo ni Ellen White. Okay? Then, doon sa kabila, parang nakaupo sila sa kalesa, sa gitna sa Ellen White, nakikipagkwentuhan dito sa mga taong ito. Sa ibaba naman, may taong nakahandusay, kinalong ng isang tao, habang yung dalawang nakatayo, ang isa'y lumingon, ang isa naman dire-diretso.
So sabi nila, ang sabi, bawal ang rebulto, bakit may ganyan ang Seventh-day Adventist? Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, lalo tigit po doon sa nagtatanong, aywan ko kung binabasa niyo ng maayos ang Biblia. Hindi ko maintindihan. Anyway po, this is not only for you doon sa nagtatanong. In general na po ang aking pagsasalita. Seventh-day Adventist man, hindi ka Seventh-day Adventist, lalo tigit aking pinaniniwalaan, siguro hindi Seventh-day Adventist ang Catholic ang nagtanong. Actually, ang nagtanong ng ganito kapatid, tatlo. So, I would like to speak in here generally. Siya nga pala mga kapatid, konti kong announcement. Yung si Eunice, Eunice na taga, saan ba yan, brother? Taga-India, na napakaraming mga issues na ipinalalabas. Siya mga kapatid, aking ina-unfriend. Hindi na ako nag-follow, kasi ang dami man niya mga pinagsasabi na puro na lang mga negatibo. Para bagang, lagi na lang sinisindihan ang isipan mo ng mga negatibong bagay. Ako po ay mahiling sa inyo at may payo, i-unfriend na rin po niyo sila, i-unfollow mo. Unsubscribe mo siya, wag nang pakinggan. Yan po ang pinakamabuti niyong gawin para hindi na po kayo maguguluhan. Alright. Mga kapatid, I hope inyo pong binasa ng gusto ang bagang ito. Okay? Yang sa ibaba, hindi yan rebulto ni Ellen White, yung mga may 2 taong nakatayo. Yan po ay larawan ng isang lalaki na napakabuti, isang lalaking talagang kinuhanan at duguan at halos agaw buhay iniwanan, ito'y tinulungan ng Good Samaritan. May 2 lalaki, ang una pare, o Levita, then pare. Dapat sanang mga taong ito, mga religious leaders tong pare na ito, abay hindi malang tinulungan. Ito pa kamo na taong Samaritanong kanilang kinamumuhian, mga maruruming tao daw, siya pang tumulong dito sa taong talagang sinakta ng mga tulisan. Kaya mga kapatid, hindi po ibig sabihin talaga na religious leader ka, mabuting tao ka na lang kung religious leader ka. Malas lang nga ng simbahan, naging leader ka pa, na hindi ka naman talaga religious person. Ang religious person, yun yung godly people na kung saan tumutulong sa kapwa. Kailang ang dalawang ito mga nakakilala sa Diyos ito. By blood Hudyo. Pari na, ang isa ay isa pang Levita. Yan yung mga taong naglilingkod sa templo. Pero, tinalikuran nila ang taong duguan na nangangailangan ng tulong. Ang Samaritano pang kanila mga kapatid na pinagdiinang masasama at marurumi na para sa kanila ay aso baboy, siya pang may pusong matulungin. Nasaan na ang mga religious leaders na mga to? Wala na. Yan po yung ipinakikita dyan. Wala din po yan sa loob ng simbahan ng Seventh-day Adventist. Sa labas po yan, mga kapatid, ng Loma Linda Hospital. Yan po ay tama naman. Rebulto bronze. Okay? Kaya Ellen White doon sa itaas, ganun din po. Lalo na itong ulong na andito. Yan po, mga kapatid, ay inyo pong makikita. Now, ipinagbabawal ba ng Biblia ang ganitong bagay? Mas maganda siguro balikan natin ang Biblia, atin pong liwanagin kung ano ang sinasabi dito. Now, before that, ito po ipakita ko sa inyo. Loma Linda Chamber of Commerce. Yang building na yan, sa harap ng building, makita nyo po yung ganyan. Sa kabila naman, Loma Linda University Health. So, depende kung ano ang kanilang major, meron silang mga kanya-kanya mga kapatid na pinoportray. Ano namang pinoportray dito? Si Jesus ay pinalalapit niya ang mga bata sa kanya. So ito naman mga kapatid, ang siyang pinoportray dito. Na ang tanong, palibasa iyan ay nariyan. Yan ba ay rebulto't larawan na sinasamba ng Seventh-day Adventist? Yan ba yung rebulto't larawan na pinoprosesyon ng Seventh-day Adventist? Yan ba yung rebulto't larawan na dinadalanginan ng Seventh-day Adventist? Ginawa ba yan para luhuran? Ginawa ba yan para iprosesyon? Ginawa ba yan
Or ano ba ang dahilan? Isipin niyo po yan. Halimbawa, tulad nito, ito po yung statue ng great Greek philosopher na si Plato. Gumawa sila ng ganyan, hindi sapagkat sinasamba nila, kinikilala nila ang kanyang contribution bilang Greek philosopher. Ikalawa, nandito mga kapatid si Socrates ang nauna pa kay Plato. Sila po ay mga Greek philosophers, mga thinkers, pero hindi sila sinasamba bilang Diyos, ni hindi nga sila pinoprosisyon. Ano bang sinabi sa 10 utos? Kasi ang konklusyon ng tao, ito agad, ay bawal naman palang rebulto't larawan. Ang tanong, anong klaseng rebulto't larawan ang ipinagbabawal? Ito pakinggan yung maigi ha. Kasi nadadaman nyo pa dito sa Ellen White eh. Ito. Ang 10 utos, Exodo 22 hanggang 6. 2. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos, ang iyong Diyos, na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. So ano daw ito mga kapatid ng klaseng Diyos? Hindi totoong Diyos, small letter D. Diyos o Diyos-Diyosan. Ang sabi niya, huwag kang sumamba maliban sa akin. Talatang 4. Huwag kang gagawa ng imahen. Anong klaseng imahen na di dapat gawin? Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o sa tubig upang sambahin. Misis mo di Diyos, pero sinasamba mo. Kapitbahay mong napakabait sa'yo, sinasamba mo. Si Jose Rizal na ayaw na magsambahin, may mga Rizal yan, sinasamba rin nila. So ano ang punto dito mga kapatid? Huwag gumawa ng rebulto't larawan upang iyong sambahin. Mayroon bang inutos ang Diyos na gumawa ng rebulto, hindi ipinagbabawal niya, siya pang nag-utos, kaya lang hindi sinamba? Meron bang ganon? Meron. Madami. Pakita ko sa inyo maya-maya. Ang Diyos mismo nag-utos na gumawa kayo ng kerubin, na kung saan ito'y inukit mga kapatid sa ginto. At nasa Bible yan, may ating basahin. Ang pinagbabawal ng Diyos dito na huwag gawin, imaheng iyong sinasamba. Pero kung imahe ni Andres Bonifacio, ni Juan Luna, Emilio Jacinto, ni Aguinaldo o si Rizal, tulad dito sa amin, meron ditong If Obay Elementary School. Si Mr. Obay ang nagpatayo, umpisa ng elementary, maliit sa wali pang ginagamit nung araw. Siya rin ang nag-donate ng lupa. Ibig sabihin, nung napalaki na, naging memorial niya. Kung baga, alaala sa kanyang kabutihan. Gumawa sila kapatid ng statue, hindi sapagkat sambahin nila, pagkilala doon sa tao na may malasakit at una talagang nagmalasakit na nagtayo ng edukasyon sa lugar namin dito sa San Jose. So, merong ganon. Naku, ang dami kaya mga kapatid ng mga paaralan, di po ba? Kahit pa po sa mga munisipyo, tulad ng Rizal Town. Dito sa amin sa Palawan, may Rizal Town. Sa harap ng munisipyo ng Rizal Town, andun ang statue ni Jose Rizal. Tanong, may nakikita ba tayong lumuhod at sumamba doon? Wala. Ang iba naman sa liwasang Bonifacio. Lumuluhod ba doon kay Bonifacio? Wala. Bakit gumawa ng rebulto? Pagbalik tanaw at pasasalamat sa kanyang kabutihan, ginawa yon hindi para sambahin. Ang ipinagbabawal ng Diyos, rebulto't larawan na iyong sambahin. I hope clear sa inyo yan. Pagka hindi clear sa inyo yan, depende na lang sa inyo yan. Ito, talatang 4 rin ha, talatang 5. Ito pa yung imahen na di dapat gawin. Huwag mo silang, itong imahen na, rebulto't larawan, imahen, huwag mo silang yuyukuran. Huwag nang simbahan, huwag nang sambahin, huwag pang yukuran, ni sasambahin. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos.
Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Dito kapatid, atin pong mabasa na ang Diyos ay nagsasabi sa atin na hindi siya natutuwa dito sa mga taong niyuyukuran na, sinasamba na, pinaglilingkuran pa. Ano pang sabi? Exodus 20, talatang 6. Ngunit, ito naman yung pampalubag loob sa Panginoon at pagpapala sa masunurin. Ngunit, ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong saling lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga utos. Ang sarap mga kapatid. Ang galing Ipinadadama ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa libo-libong saling lahi ng mga umiibig sa akin. Sino itong umiibig sa kanya? Tumutupad sa aking mga utos. Ang linaw po niyan. So, balikan natin ang rebulto at larawan. Kung yuyukuran mo at sasambahin mo, di pwede. Okay? Kilalanin mo pang Diyos, lalo nang di pwede. Exodus 21, English, mga kapatid, Good News Bible. God spoke, and these were His words. Verse 2, I am the Lord your God who brought you out of Egypt where you were slaves. 3, worship no God but me. So wala ka ng ibang sambahin, liban sa Kanya. 4, do not make for yourselves. Huwag kang gumawa sa iyong sarili images of anything sa langit man o sa lupa or in the water under the earth. Sabi ng Panginoon, ito wag mong gagawin sa langit at lupa. Do not bow down to any idol or worship it. So yung palang rebulto at larawang sinasabi niya, yung wag mong yukuran, wag kang magbow, at wag mo silang sambahin o wag mo silang paglingkuran. Yan ang ipinagbabawal ng Diyos. Larawan mang nasa langit o sa lupa, huwag mong gawin. Ito, 6, but I show my love to thousands of generations of those who love me and obey my laws. Now, tanong, ang Diyos na ang nagsabi, huwag gumawa ng rebulto at larawan. Anong klaseng rebulto at larawan huwag igawin? Kilalanin mong Diyos, sambahin, yukuran, paglingkuran. Huwag kang gumawa ng rebulto na yan, huwag kang gumawa ng imahe na yan para iyong sambahin at paglingkuran. Lalo na kung kilalanin mong yan yung aking Panginoong Hesus, yan si Apostol Pablo, yan si Mateo, si Santiago, na hindi mo nga alam ang mukha ng mga to. Nagtanong, sa kabilang dako ng kwento, mayroon bang mga bersikulo sa Biblia na nagsasabi na ang Diyos mismo ang nag-utos na gumawa ng rebulto or larawan? Hindi para sambahin. Ito po, basahin natin. Isaiah Kapitulo 6:1. Ito po yung vision ni Propeta Isaiah. Noong taong mamamatay ang Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan. Matayog at mataas at pinuno ang templo ng kanyang kalulatian. 2, sa itaas niya ay nangakatayo ang mga serafin. Bawat isa may 6 na pakpak na may 2 na nagsisitakip sa kanyang mukha at may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa at may 2 naglilipad sa kanya. So, 6 ang pakpak, 2 sa ibaba, 2 sa gitna, at 2 yung inililipad siya. Galing, At nagsigawang isa't isa at nagsabi, banal, o nagsisigawang isa't isa at nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ito pa, sa loob ng santuario. Bilang 7:89, magandang balita, nang pumasok si Moses sa tuldang tipanan upang makipag-usap kay Yahweh, narinig niya ang tinig niya mula sa pagitan ng larawan ng 2 kerubin. Yan po yung kerubin. Okay? Larawan ng kerubin. Tanong,
Sinasamba ba ng mga Hudyo yan? No. Kinikilala bang Diyos ng mga Hudyo yan? No. Kinikilala ba ng mga Hudyo yan, mga kapatid, na nararapat sambahin at pasalamatan at kausapin? No. Ipinagawa ba ng Diyos yan sa pamagitan ng kanyang utos kay Moses para luhuran at paglingkuran at iprosesyon ng mga tao, mga kapatid, na ipakilalang Diyos? No! Pero ipinagawa ng Diyos? Yes. Hindi sinasamba, hindi niyuyukuran, ni hindi pinaglilingkuran. Ito pa, Exodo Kapitulo 25, ang talata po ay 16. At iyong isisilid sa kaban ang mga kinalalagdaan ng patutuo na aking ibinigay sa iyo. Yan ha? Ayan po ang sinabi, kapatid, ng kasulatan. At gagawa ka ng 2 kirubing ginto. Ano daw klaseng kirubin ang gagawin larawan? Ginto pa. Nayari sa pamukpok iyong gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. Mercy seat. Katulad ng ganyan, no? Mercy seat. 1 kirubin sa kabila, 1 kirubin sa kabila. Ang sabi dito, igawa ka ng 2 at gagawa ka ng 2 kirubing ginto. Ginto, golden kerubin yan. 19. At gawin mo ang 1 kirubin sa 1 dulo at ang 1 kirubin sa kabilang dulo. Ating i-discuss to ng maayos, mga kapatid, kasi ang dami pong mga taong nalilito dito eh. Makakita lang sila na mayroong rebulto at picture diyan, ay bakit kayo gumagawa niyan? Hindi kasi niintindi ang talata. Kung sambahin mo na, paglingkuran mo na, kilalanin mong Diyos, iprosesyon mo pa, tapos kukuha pa ng panyo, ipahid lang doon sa kung saan, tapos kung masakit ang ipin, may kanser o kung ano man, ipahid at nagmimilagro ng rebulto na siyang santo-santo ninyo o ano ba yan? Hindi po tama yun. Tingnan niyo ito sa Solomon Temple, sa loob ng templo. Ito po ang sabi ng Biblia. Una Hari 6:1, nang ika-4 na taon ng paghari ni Solomon sa Israel, ng buwan ng Zib, buwan ng Zib, na 2 buwan, na kanyang pinasimulang itinayo ang bahay ng Panginoon. 35, at kanyang pinag-ukitan, nag-uukit ito, mga kapatid, at kanyang pinag-ukitan ng mga kirubin at mga puno ng palma at mga bukang bulaklak at binalot niya ng ginto na kapit sa mga ukit na gawa. So anong klaseng kirubin ito, mga kapatid? Ito'y binalot sa ginto. Saan? Sa loob ng sanktuaryo. Ito pa. Exodo 37:7. At siya'y gumawa ng 2 kirubing ginto. 1 kirubin sa 1 dulo at 1 kirubin sa kabilang dulo. 9. At ibinuka ng mga kirubin ang kanyang mga pakpak at itinaas na nalililiman ng kanilang mga pakpak ang luklukan at awa ng awa. At nagkaharapan ang kanilang mga muka. So yan, mga kapatid, kanila po itong tinatabunan, magkaharapan ang kanilang muka. Nakita nyo sa bandang ibaba, nariyan, kapatid, ang 10 mga utos. So kung atin pong titinan, sa Biblia, malinaw, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, na sinasabihan po tayo na ito po palang tinatawag nating mercy seat. Kirubing ginto ang nasa itaas. Now, ano ang pinagkaiba dito sa ipinagbabawal ng Diyos? Pag sinamba mo, ginawa mong kinikilala mong Diyos, o sinamba mo siya, pinaglilingkuran, niyuyukuran mo sila, o ano mang ginawa mong paukol sa Diyos, yan ang ipinagbabawal ng Diyos. Sabi ng mga kaibigan Katoliko, ay ganun din naman kami. Ang rebultong yan, nandyan lang, pero hindi namin sinasamba. Kapatid, gaano ba kayo kasiguro? Galing ako sa pagiging Katoliko. Ay hindi naman kami dumadalangin dyan. Ano ba yung sinabing manalangin kayo ng 7 ka maghimaya ka Maria? 7 ka sa napupuno ka ng grasya at iba pa. Di ba yan dalangin? Di lang yon. May prayer for the saints. May dalangin para sa mga patay na nga, santo, dinadalanginan pa. So nakikipag-usap ka sa mga patay ngayon at nananalangin ka sa mga patay. Kanino ba tayo manalangin at makipag-usap? Sa mga santo o sa Diyos? Sa Diyos, of course. Ito. Awit 96:5. Sapagkat
lahat ng mga Diyos, hindi Diyos ng langit, sa mga bayang ay mga Diyos-Diyosan. Ngunit nilikha ng Panginoon ang langit. Now, ngayon kapatid, since Catholic ang nagtanong, ito po, meron po silang pamaraan kung paano po sila matulungan ng mga santos. 5 ways the saints can help you with every problem. Na ang mga santos na kanilang dinalanginan, hindi buhay, matagal nang patay. Okay? So ito yung tag. Saan makuha at mabasa? Catholicism, Devotions and Feasts, Padre Pio, and then Saints. Ito kapatid, ang 5 ways the saints can help you. So yung mga santong patay na, makakatulong pa sa'yo. Turo ba ng Biblia yan? Si David nga, santo kung kinikilala ang Biblia kasi pillar of faith nga. Si Abraham at iba pa na mga patriarka. Pero si David, isa sa mga patriarka, ang kanyang patayng katawan, sabi po ng Biblia, ay nariyan sa atin kasama at hindi pa siya umakyat sa langit. At ang mga patay walang alam, wala nang galit, pag-ibig ni panukala. Tapos, ang mga patay pa ang tutulong sa iyo. Kalaking disgrasya nito. Ito. Paano na manalangin? At sa anong dahilan? At paano kanya matulungan? When you need help, parking. Kita mo? Parking lang, hihingi ka pa ng tulong sa patay ng santo. Mother Cabrini, don't be a meanie. Please help me park my machine. I learned this little ditty from some Dominican priest who swear that Mother Cabrini helps them park their cars anywhere. Kita mo yan? Nakakapangilabot naman ito. O ito, read more. Sabi doon na, pwede pang bumasa St. Francis Cabrini, a modern missionary still. Ito pa, pangalawa. Kung ito ang nangyari sa iyo, when you're feeling like wimp, ito ang sabi, whenever you are feeling less, para bang wala kang halaga, than courageous, you can call upon a certain Brock's resilient saint for help. Padre Pio. O dito sa amin sa Puerto Princesa, may hospital ang pangalan Padre Pio. Spoke his mind and was definitely not a shrinking violet. I always call upon him when I need an extra dose of courage. Kung gusto mo naman ng courage, kapatid, manalangin ka naman dito sa taong matagal ng patay. Ikatlo, when you need to pass a test. Ito, maganda ito sa mga nag-aaral. Kanino ka lalapit at manalangin santo? Kay St. Joseph of Cupertino. Can help with schoolwork because despite his serious academic difficulties, he managed to pass his test simply because of the divine wisdom he learned through prayer. Saint Catherine of Alexandria is another saint. You can ask for help in this area. Pagka-estudyante, mag-exam, diyan sila lumulod. Saan ba tayo hiling ng karunungan o kaalaman? Di ba sa aklat ng Santiago, kung ang tao ay nangangailangan ng karunungan, saan lalapit? Diyan kay St. Joseph Cupertino at kay St. Catherine of Alexandria? No! Humiling siya sa Diyos. Kaya hindi tama yan. Humiling sa Diyos. O basahin ninyo kaibigan. Santiago 1, basahin nyo ang 1 hanggang talatang 12. Pagka humiling ka naman sa Panginoon, huwag yung nagdadalawang isip ka pa. Dapat, kung humiling ka sa Panginoon, kailangan di ka nagdadalawang isip. Iyong hilingin sa Kanya at ikaw ay Kanyang pagpapalain. Ganon po yan, kapatid. Okay? Kaapat, dito ka naman manalangin. When you need to laugh, kung hindi ka masiyahin, dito ka manalangin sa santos namang ito. When things are getting too serious and you feel like you need a humorous lift, call on! Sino naman itong patatawanin ka? St. Philip Neri. Naku kapatid, matagal na rin patay ito. Pero kung gusto mo rong makatawa ka, dito ka kay St. Neri. Lumapit ka sa kanya. Matagal nang patay ito. Ito pa, number 5.
When you're just desperate. Oy, desperado. Iniwanan siguro ng sweetheart at iba pa. Desperate. When you're feeling completely frantic, upset, or angry, and you need help and responding to someone in a mature way, ask for help. Mary's help. Mary is the saint par excellence. She is the intercessor par excellence. Mary, the mother of God, has her son's ear. Kita mo? Ihilingin ng nanay sa kanyang anak. Sa halip didiretso ka kay Panginoon. Diba sabi niya, hilingin mo ang lahat ng ito sa pangalan ko. Noon pala, lalapit ka pa kay Maria. Si Maria na ang magsasabi doon sa taingan ng kanyang anak, pakikinggan ka. Anong sabi ng Panginoon? Hilingin ang lahat ng ito sa pangalan ko. Hindi yung idaan mo kay nanay ko. So ito kapatid, yung mga rebulto't larawan na kinikilalang Diyos, kinikilalang santos, kinakausap, patay ng matagal, abo na ito, mga kalansay na mga ito, pinagdadalanginan pa mga kapatid. Kasi daw ang mga santos na proclaim lang din ng tao at hindi ng Diyos ay makakatulong sa kanilang pangangailangan tulad ng pagpaparking ng sasakyan. Desperado ka o kaya kailangan mong ikay matawa. Lalapit ka sa mga santong mga ito. Yan ang sabi ng Panginoon, huwag mong gawin yan. O, panglima. Yan ang panglima. So ito mga kapatid ang aletheia. Okay? So kung gusto niyo magbasa pa, yan pa oh. How an obscure rosary lead me closer to Mary. Oh, not closer to God, pero closer to Mary. Kaya mali-mali itong mga pag-praying mga to eh. Now, balikan natin yung rebulto. Okay, rebulto tayo, balikan natin. Kumusta naman yung rebulto tulad ni Jose Rizal? Hindi naman tayo Rizal yan. Anong gagawin? Yan ba'y naging Diyos-Diyosan na natin kung mo ginawa yan? Ito, kay Andres Bonifacio, may dalang itak pa. Ha? May baril sa kaliwa, may itak sa kabila. KKK. Ha? Kilusang, ano tawag niyang KKK? Kataas-taasan niya, kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan. Ngayon, nilagay yan sa liwasang Bonifacio. Anong purpose? Para sambahin? Iprosesyon? Kilalaning Diyos? Luhuran? Mag-bow down? No. Inilagay yan ng mga Pilipino. Once upon a time, yan ang mga hero na nakipaglaban para sa bansang Pilipinas sa kalayaan nito. Sino pa? Pumunta ko mismo sa Cebu. Nakita ko yan mga kapatid, yung itak na napakalaki ni Lapu-Lapu. Nakipaglaban siya sa mga Espanyol. Hero din kinikilala. Ito yung mga bayani. Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Jose Rizal, Bonifacio, si Juan Luna, si Gumborsa at iba pa, mga kapatid ko at mga kaibigan. Yan ay may mga rebulto sila. Pero hindi sinasamba, niluluhuran. Walang pinagkaiba kay Ellen White. At sa iba pa, Good Samaritan at iba pa. Pero, paano masabi ng ating mga kapatid na mga Katoliko na hindi nga nila sinasamba at pinaglilingkuran yan? Tingnan ninyo. Si Birhing Maria, pinagpuprosesyon. Sinabi ba ng Biblia ang larawan ni Maria? Well, in fact, di pa si Maria yan. Pero kinikilalan lang si Maria. Iprosesyon nyo, kalaking kasalanan niyang kapatid. Basahan ko kayo ng mamaya na ang mga taong nagpuprosesyon ay tatanggap ng galit ng Diyos. Ito kalawa. Mga taong mga dignified, kung baga. Pero, ang rebulto ng Black Nazarene, ipinasakay, pinoprosesyon. Ito pa. Isa pang Black Nazarene, pinapasan ng maraming mga tao. Ito pa, panahon mga kapatid ng Semana Santa o Holy Week, ang tawag niyan a Sea of Purple, celebrating Semana Santa. Ito kapatid, kung hindi ba naman to kinikilalang banal, kinikilalang mahalaga, pinupuri, pinapahalagahan, hindi nila gagawin to.
Ito ang kanilang punto. Pastor, sana maintindihan mo yung adoration at veneration. Ang adoration kasi belong to God yan. Pero yung mga santo, veneration yan. Pagkilala sa kanilang mga mabubuting gawa, inspiration. Sabi ko naman sa kanya, kapatid, ayaw ko nang makipagdiskusyon sa iyo kung ano yung veneration mo. Basahin natin sa dictionary kung ano ang ibig sabihin ng veneration. Eto kapatid, galing po yan sa Oxford Dictionary. Veneration, great respect, reverence, the traditional venerations of saints. Similar, ito po yun mga kapatid ang kanyang synonyms. No? Reverence, respect, ano pa? Ang veneration pala, worship din, adoration din, exaltation din, glorification din, praise din. Di ba ang worship, adoration, exaltation, glorification, praise belongs to God? At kung sabihin mo, veneration para yan sa mga santo, kapatid, una, tao lang ang nagdeklarang santo ng mga yan. Ikalawa, hindi lang po yon, mga kapatid at mga kaibigan. Ha? Hindi lang po yon. Hello. Okay. Nawala. Sandali. Ano mga doon? Nawala. Hello. Okay? Yan. Ispalinghado itong ating gamit. No? Anyway. Tuloy natin mga kapatid. Yan ha? So kung ipag-iitan nila yung salitang veneration, ibig sabihin na ng veneration ay pagkilala lamang sa gawa ng mga mabuting tao. Alam nyo pagkilala mga kapatid sa kanilang mabuting gawa, walang problema. Pero kung i-procession mo na, luhuran mo na, paglingkuran mo pa, mag-bow down ka, i-worship mo pa, that's belong to God. Mali. Yan siguro yung dictionary yan. O, dito tayo kay Webster Dictionary. Merriam-Webster. Anong ibig sabihin ng veneration o venerate? Verb. Yan o. To offer honor or respect to someone as a divine. O, yung bang mga rebulto at larawan ng mga santong kinilala, divine ba sila? There's only one, divine. Diyos lang. Divine power. A proper setting in which to venerate God. So yung veneration, to God din po yan. Synonyms for venerate, to adore, defy, glorify, revere, reverence, worship, loud praise. Kita nyo po yan. Mga kapatid, malinaw po, yan ang ipinagbabawal ng Diyos, yung mga rebulto at larawang ipinagpuprosesyon ng mga tayo. Kaya dito sa amin sa Puerto Princesa, may pagpuprosesyon. Kaya lang social na ngayon, di katulad nung araw, na talagang pinapasan ng kanilang balikat. Ngayon, ang rebulto, itali na lang sa atip ng sasakyan para di matumba. Kasi kung hindi, durug-durug yan, apog lang eh. O kung kahoy man yang ng santol ay mabalian. Ito, galing po kapatid sa Wikipedia. Do Catholic worship Mary? Ano pang sabi? Siyempre, galing sa libro nila yan. In the Catholic Church, the veneration of Mary, Mother of Joseph, encompasses various Marian devotions, which includes prayer. Kita mo? Ang devotion nila kay Maria includes ng prayer, pious act, visual art, poetry, and music devoted to the Blessed Virgin Mary. Tapos sabihin mong hindi pinagpiprehan, hindi dinadalanginan. Ano pala? Hail Mary, Mother of Grace, blessed are they among women, and blessed also the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God. Hindi ba yan dumadalangin? Pray for us sinners sa araw ng aming ikamatay. Amen. At iba pa. Kaya malinaw kapatid o. Meron talagang prayers. Ito pa. Anong meaning ng veneration? Worship, adoration,
and exaltation. Kung sabihin mo ang adoration belong to God, veneration belong to man, ang veneration still worship pa rin at saka exaltation. Ito pa. Are Catholic saints idols? Ang mga santo ba ng mga Katoliko ay mga idols o Diyos-Diyosan? Ito ang tawag. Although the Catholic practice of kneeling before the statue of saints and saying a prayer to the saints is indistinguishable from a follower of some other religion kneeling before the statue of a God and saying a prayer that God. So mga kapatid, ang totoo niyan, kneeling, lumuluhod ka rin, nagbabow down ka rin talaga. The Catholic practice is not considered idol worship while non-Christians one is. O, ito ang sabi nila. Ang Catholic nagpa-practice ng kneeling, lumuluhod sa mga santos. Kaya hindi nyo po pwedeng masabi, mga kapatid, hindi yan niluluhuran. Ilang beses kaya, hindi lang 100 times ako lumuhod dyan at ang lula ko, nagkadugo-dugo na lamang ang mga tuhod niya kasi galing sa hagdanan ng bahay namin patungong simbahan pabalik kasi yun ang panata niya. Nakaluhod yan. Saan? Sa mga rebulto. Yan nakalagay dyan. Di lang po yun, mga kapatid. Pinaglilingkuran. Tinikilalang Diyos. Ito pa. Ang Catholic daw is not practicing worship idols. Yun lang mga non-Christian. Kapatid, pagka ikay kumilala ng mga rebulto at larawan na yan ay larawan ng mga banal, larawan ng Diyos, larawan ng anghel at iba pa, na hindi naman talaga totoo niyang larawan, ang tawag sa iyo, idol worshippers ka. Because those are considered idols, mga gawa ng kamay ng tao. Sorry po, hindi po ako nanginginsulto o kaya nangangaway, pero mga kapatid, yan po ang sinabi ng Wikipedia, praying para po doon sa mga saints. Ito pa. Ito ha? Pansinin ninyo. Prayer to the saints. Why do we ask the saints to pray for us? Bakit daw tayo nananalangin sa mga rebultong ito, mga santos? It arises because both groups confuse prayer with worship. So, ang kanila ditong depensa, may mga tao daw confuse ano na pinagkaiba ng prayer with worship. Ito. When we pray to the saints, kung tayo nanalangin doon sa mga santos, we're simply asking the saints to help us. Tapos, by praying to God on our behalf, just like we asked our friend and our family to do so, or thanking the saints for having already done so. Alam niyo kung anong problema dito? Nang sabi, ang pag-pray daw doon sa mga santos ay simple lang, ay nakipag-usap ka, natulungan ka. Kapatid, patay na, magpatulong ka. Patay na, hilingan mo pa. Patay na, kausapin mo, natulungan ka. Yan kasi ang kinintal sa utak natin, na ang mga patay, binabantayan pa tayo. No, ang nagbabantay sa iyo, ang Diyos mo sa pamagitan ng anghel para sa iyo. So mali po na kausapin mo yung matagal ng patay, kumusanto sila nung nabubuhay, na hindi naman Diyos ang nagsabi sila yung mga santo, kundi tao lang din po ang nagproklama. I hope clear po sa inyo yan. Ito pa. Ito yung mga patron. 10 patron saints to pray to when times get tough and you need a miracle. O ito, makuha po din niya sa Wikipedia. Ano yung 10 patron, mga patron, pista patron at iba pa, na pwede mong dalanginan? Ito, 10 patron saints to pray to when times get tough and you need a miracle. O ito, Saint Rita, kung ikay lonely. Loneliness. Diyan, Brother Miko, diyan ka manalangin kung lonely ka. Ito pa, Saint Valentine, relationship problem. Iniwanan ka ng sweetheart mo. O kaya mayroon tinatawag February 14 na Valentine's Day. Saint Christopher, bad luck. Nako, kung gusto mo ng good luck, kay Saint Christopher. Saint Demphana, tama ba? Anxiety. Yung naka-experience ng anxiety, depression, anxiety, dito pala sa kanya. Ito, number 5. Saint Joseph. Kung wala kang unemployment, ito, panahon ng COVID, ang daming unemployed ngayon.
Manalangin kay St. Joseph after 1 week, kung 1 month, may trabaho ba kayo? Sa Diyos kayo manalangin. St. Matthew Manius, kasi siya yung tax collector eh. St. Gerard, fertility issues, kadaming baog sa balat ng Pilipinas, kapatid, at buong sanlibutan. Hindi na solve ni Gerard. Bakit? Sapagkat matagal ng abo na lang nga yan eh. Ayaw ko kung abo pa. St. Jude, desperation. So, alam niyo mga kapatid, itong mga pagpiprihan mo, sa halip sa Diyos ka manalangin direkta, dinadaan ka pa sa mga ito. Ito ang sinabi ng Diyos, wag. Itong paraang ito ay paglalayo ng tao sa Diyos. Talk to your God. Pray to your God directly. Hindi na kailangan pang pumunta ka sa bad luck o anxiety and unemployment. Pray to your God. Yan ang tama. Na ito, paano manalangin? Idaan pa ba sa mga santo? Ito ang turo ni Kristo. Ha? Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang karyan mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang mga utang gaya naman ng nagpapatawad sa may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang karyaan at ang kapangyarihan at ang kalulatian magpakailanman siya nawa. Sinabi ba na kung ikay walang trabaho kay St. Joseph, kung ikay mayroong bad luck, pumunta kay Christopher, kung lonely ka kay St. Rita, or manalangin kang, Ama naming sumasalangit ka. Sana po makorek yan. So ang ipinagbabawal ng Diyos, hindi po yung rebulto ni Rizal, rebulto ni Ellen White kung meron man, kung saan mo pa kinuha yun. Ang punto lang po doon, huwag mong yuyukuran, huwag mong piglingkuran, kilalaning Diyos, langit man o lupa, sasambahin mo, huwag. Exodo 20 talatang 6, kung sundin mo ito at tinupad mo ang mga utos ng Diyos, ang Diyos magagalak sa iyo, ipadama niya ang pag-ibig sa iyo. Sa wikang Ingles mga kapatid, do not bow down to any idol or worship it. Yan ang sinabi sa atin ng kasulatan. Di lang po yun. Again ha, kaiba itong mga rebulto na ipinagawa at ito ay gawang ginto pa ito mga kapatid. Hindi para sambahin. Mayroon din nga, sinabi ko nga sa inyo, no po, baka nalilito kayo. Ang Diyos nagpagawa din ng rebulto ng kerubin. Hindi para sambahin. So hindi bawal gumawa ng larawan, na carving at iba pa. Huwag lang sambahin, kilalaning Diyos sa langit lupa, luhuran mo, iprosesyon mo, o kaya nagmirakulot iba pa. No! Yan pong sasambahin dapat at kilalanin Diyos lang. Bawal na bawal sa Diyos ang rebulto at larawang kilalanin mong banal o Diyos. Ito po, ang mercy seat, yan po ay ginto, gawang ginto din po naman. Ay ano na lamang yung mga taong nagpuprosesyon dala ang mga rebultong ito? Paano na lang yan mga kapatid at mga kaibigan? Nagdarasal pa ng napakahaba. Anong sabi ng Panginoon tungkol sa pagdadasal? Napakahaba. 7-7 siyam pa. Marcos 12:40. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo. At ang sinasangkalan, ano daw? Ang pagdarasal. Anong mangyari daw sa mga nagdarasal na yan? Na mahaba, lalo pang pinabibigat ang parusa sa kanila. Linaw. Ito pa, Lucas 20:47. Hinuhot-hot nila ang ari-arian ng mga biyuda, babaeng balo nga. At ang mahaba nilang dasal, dasal ha, ay mga pagkukunwari lamang. Dahil diyan, lalo pang bibigat ang parusang igawad sa kanila. New Living Translation, Luke 20:47. Yet this shamelessly cheat widows out of their property and then pretend to be pious by making long prayers in public. Because of this, God said, they will be severely punished. Kapatid, sa lumang tipan, sinasamba nilang ganito ang kanilang mga rebulto. Ito po, nakuha ko sa encyclopedia
Ito po nakalagay sa Wikipedia. Regardless of whether they are Roman Catholic, Protestant, Hindu, Buddhist, or any other religion, idols are an abomination to God. Ma-Catholic man, ma-Buddhist, ma-Hindus, Hare Krishna at iba pa. Kapatid at mga kaibigan, ang rebulto o idols na kinikilalang banal, mga santo, Diyos lalo na, langit man o lupa, sabi ng Diyos, wag. That is abomination to the Lord. Ako po'y natuwa. Marami akong nakitang mga tao na noong sila po'y naging Seventh-day Adventist, sinurinder nila sa pastor ang kanilang mga rebulto. Anong gagawin po natin dito, pastor? Kayo pong bahala. Durugin na lang po kaya. Dinurog, siya na rin ang nagdurog. Kapatid, John 4:23, ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan, hindi sa harapan ng mga rebultong gawa lang ng kapitbahay. Ito pa Habakkuk 2:18-20, King James Version. No graven images. Yan ang inutos ng Diyos. Sabi ng iba, ay hindi naman ganyan ang aming rebulto Maganyan man ang mukha nila o kaano man. Kaya sabi ng Panginoon, kamukha mang sa langit sa lupa, kamukha man ng tao sa ilalim ng lupa o kaya sa tubigan. Ang sabi ng Panginoon, kapatid, wag! Yan po sa harapan ng Diyos, idolatry, and it has many forms. Tingnan ninyo, kapatid. Kung hindi ba naman iginagalang at kinikilalang banal yan, si Saint Benedict, hahalik ba naman sa paanan ng rebultong yan? Panginoon, sabi, thou shalt not make unto thee any graven image which didn't you understand? Which word didn't you understand? Yan pong sabi niya. Ito pa, si Saint Francis, humalik siya mga kapatid doon sa paanan ng Santo Niño. Mahirap bang intindihan, kapatid? Sabi niyo, wala naman sa amin yan. Yan pa siya, siya pa ang nagbindita sa harap ni Maria at ni maliit na rebulto. Ito pa, Isaiah 66:15-17, doon sa nagprosesyon. Pinoprosesyon nila Ito, darating si Yahweh na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan. Nanyo parusahan ang mga kinamumuhian niya. Namumuhi siya, kaya paparusahan niya. Apoy at espada ang gagamitin niya sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Tiyak marami ang mapapatay. 17. Ang sabi ni Yahweh, malapit ng wakas ng mga paglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Anong ginagawa ng pagsambang pagano? Sumasama sa nagpo-prosesyon. Yan ang nagpo-prosesyon. Patungo sa mga sagradong ngardin at kumakain. Anong kinakain ng mga taong nito nagprosesyon? Kumakain ng karning baboy, daga at ibang hayop na marumi. Nandyan pa ang low health. Kaya mga kapatid, yung patungkol po sa larawan na ganyan, ewan ko kung saan mo rin kinuha yan. Kung kinuha mo man kung saan yan, walang problema. Kahit larawan ko pa yan, larawan pa ni Ellen White yan, no problem. Wala itong pinagkaiba, kapatid, sa aming bahay. Pag birthday ko ng 50 years old na, matanda na Starsan, nagpagawa ang misis ko ng malaking portrait kasama ng mga bata. Larawan ko yon. Wala pa akong nakita sa aking mga anak, ni ako o ang misis ko, na lumuhod doon. Well, in fact, nakalagay lang nga sa hangga. Hindi pa nga nakalagay sa dingding, nasa tabi pa rin Pagka kinilala mo yung Diyos, niluran, pinaprosesyon, iyo yung sinamba, ibang usapan na yan. Yan ang sinabi ng Diyos. Ang Luma Linda Hospital, naglagay po ng ganyan, mga kapatid, just to portray Good Samaritan's Act. Hindi katulad ditong dalawang religious, pari na sana at libita pa, wala man lang. Sa kabila, Luma Linda University Health Spiritual Plan, sabi ng Biblia, huwag ninyong pagbawalan ng mga batang lumapit sa akin. Okay? So mga kapatid, yan po ang isang bagay, sana po inyong naintindihan. Nandito po ang isang question ni Brother MG Match Tibor. Nalilito daw sa dito. Matthew 4 verse 1. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted.
Kinuha niya ito, King James Version to. Tempted by the devil. Good day, Pastor. Why is it that the Spirit led him to be tempted? Oo nga naman, mag-iisip ka rin. Bakit ang banal na Espiritu pa ng Diyos, ang siyang, dapat kapatid yung Spirit niyan, capital S yan, Holy Spirit ang tinutukoy. Dalhin pa si Kristo para tuksuhin? So yan nga naman ang katanungan. Anyway, bago pa tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang isang tanging bilang, mga kapatid. At atin pong sasagutin itong katanungan ni Brother Tibor, maya-maya po ng konti, mga kapatid. Anong awitin natin, brother? One day at a time. Narito po ang awitin for the glory of the Lord. Help me believe in what I
Thank you very much. Thank you. God bless. Alright, kay Brother FG Match Tibor. Bakit daw ang Holy Spirit ang nagdala pa kay Kristo doon sa ilang para tuksuhin? Question. Good day, Pastor. Why is it that the Spirit lead him to be tempted? Alright. Alam nyo kapatid, isa sa mga subjects sa college kung ikay mag-aral ng theology, yung ang kanya pong title ay word study. Ano bang ibig sabihin ng salitang tempted? Sa atin, masama yan. No? Tingnan natin. Ba't mo dinala doon para tuksuhin? Di ba? Lalo pa kung medyo mapabigat yung ating pagdiin. Sa Biblia po, ang tempted na sinasabi, ang another term for that ay testing. Siya po'y subukin. Or siya po, mga kapatid, ay alamin ang kakayanan at iba pa. Atin pong pag-aralan. Halimbawa, mga kapatid, atin mo nang basahin ang talatang ito. Matthew 4:1. Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo sa Jesus sa ilang upang siya'y tuksoy ng diablo. Yan po ang nakalagay, mga kapatid, sa 4:1 sa Ibanghilyo ni Mateo. Tingnan nyo po ang Ibanghilyo ni Lucas, kaiba din po ang kanyang pagkasulat. At si Jesus, na puspos ng Espiritu Santo, ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang. Sa verse 1, walang sinabing para tuksuhin. Siya po doon sa ilang. Alam niyo kung anong ginawa niya doon? Ang nakasabi doon, mga kapatid, sa maraming komentary, for meditation, talking to God, at paggawa ng kanyang ministeryo, at iba pa. Pero, sa talatang 2, nandoon din si Satanas, tinutukso ng diablo ang Panginoong Hesus. Now, kung inyo pong titingnan, makakita tayo ng ideya na mas detalye ang sinasabi ni Dr. Lucas kaysa kay Apostol Mateo. Kasi nakalagay lang doon na siya hinatid at siya tinukso ng diablo. Para bagang inilagay mo pa sa alanganin ang tao kasi dinala mo tuloy at pinatukso pa. Habang dito, kapatid, kay Lucas, inihatid siya sa ilang ng Santong Espiritu. Puspos siya ng Santong Espiritu. At dito po natin makita, tinukso din siya. Ayon sa iba pang mga Bible commentary, ito yung fulfillment na sinabi ng Genesis 3:15 na ikaw ay dudurog sa kanyang sakong, ngunit dudurugin ang iyong ulo. This time, kapatid, face to face talaga. Ang manlalalang at ang diablo. This time, ating basahin sa pagpapatuloy. Ang salitang tempted, kung inyo pong titingnan yan sa aklat ng James 1 verse 13, ito po ang sabi. Huwag sabihin ng sinuman, pagka siya'y tinutukso, yan na tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay. At hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Alright. In short, ang Biblia ay malinaw na hindi talaga manunukso ang Diyos, nidalahin ang tao sa tukso. Well, in fact, ang prayer nga ni Jesus Christ, di ba kanina sa Matthew, deliver us from evil. Hindi yung dalahin ka pa sa evil. Nakuha po yung ideya, mga kapatid? Now, ang tuksong yan, sa ibang version, pagsubok or subukan. Ang salitang tukso. Ito po, kapatid, sa Good News Bible. James 1:13. If we are tempted by such trials, so ano mga kapatid nakalagay? Trials. We must not say, this temptation comes from God. For God cannot tempted by evil, and He Himself tempts no one. So hindi niya po dinadala si Kristo para tuksoy na lamang sapagkat di gawain ng Diyos yun. By the way, yun kasi ang mabasa sa talata. Ating titingnan, kapatid, kung anong kahulugan ng salitang temptation or tempted
sa Matthew chapter 4 verse 1, ating tingnan sa Hebrew and Greek dictionaries, strong dictionaries. The Temptation of Jesus, yan po ang pinaka-title. Now, ang salitang tempted, G3989, ito po yung word study. Ito po yung synonyms or other meaning. Ang tawag po niyan, kapatid, ay perazzo. Ang ibig sabihin ng perazzo, tempted, ay to test. Yan po, mga kapatid, pagsubok o subukan. Objectively, talagang may dahilan. Objectively, not subjectively. That is, endeavor, scrutinize, pag-alam, entice, discipline, essay, examine. So, to test, to examine, go about, prove it, tempter, try. So, mga kapatid, ang ibig sabihin pala kung bakit siya na andoon, mahal kong mga kapatid, dinala ng Santong Espiritu at yun din po ang panahon tinukso siya ng dyablo, ipinahintulot ng Diyos para po ang Kristong Diyos, nagkatawang tao, 100% tao, masubok din siya. Katulad nyo, katulad ko, nakaranas din po siya ng subukan, panunukso, panunuya, kahirapan at iba pa. Ano pat si Kristo, karapat dapat lamang sambahin at pasalamatan sapagkat bago tayo naghirap, dinanas niya muna. Christ became our good example sapagkat hindi niya tinakasan ang test of faith at saka scrutinizing of faith or examination of faith. Siya po ay hinayaan ng Diyos na subukin at tuksuhin po, mga kapatid, ni Satanas sa iba't ibang uri ng panunukso na kanyang ginawa. Anyway, ganito po yan. Kung may manunukso sa iyo, hindi ka lang din naman sumama sa kanya, walang magagawa ang tukso. Ang tukso, naging kasalanan kung ikaw ay mag-lean on into that temptation. Halimbawa, tinutukso ka ng magsyabo, mambababae, manlalalaki, magtukso ka ng kung ano. Kung ikay kumagat, doon na pumasok ang kasalanan. Si Kristo Jesus, kapatid, ay sinubukan. Ito pa po. Tingnan natin ang James chapter 1 verse 2. My brothers, count it all joy when you fall into diverse temptation. Ano yung temptation, kapatid, na tinutuko dyan? Galing po sa G3986. Ang ibig sabihin, pirasmos. Kaiba kanina. Ang kanina, perazzo. Dito naman, pirasmos. Anong ibig sabihin? Putting to prove by experiment of good, experience of evil, solicitation, discipline, by implication, adversity, temptation. So, ibig sabihin, kapatid, ng kahit dinanas mo ang iba't ibang klaseng temptation, ibig sabihin, mga kapatid, this is only putting you to prove or prove examination for you. Ito pa. 1 Corinthians 10 verse 13. No trial has overtaken you that is not faced by others. And God is faithful. He will not let you be tried beyond what you are able to bear. But with the trial, ang ibang term dyan, temptation, will also provide a way out so that you may be able to endure. So ano yan sa mga kapatid sa English, sa King James Version? Ang term ginamit doon, temptation or tempted. 3589. To test, ganon pa rin po yun. Pero, dyan po mga kapatid sa New English Translation, ang ginamit sa word na temptation or tempted, trial, kapatid. Ang ginamit. Okay? Ito pa. Yan, trial. Ito pa. I-compare natin. Sa aklat ng 1 Corinto 13, walang pagsubok na dumarating sa iyo. So, pagsubok sa Tagalog, sa English, there has no temptation. So, ang temptation dyan, sa 10 verse 13 ng 1 Corinto, pirasmos, ibig sabihin, to prove, to examine nyo. Dito naman sa 1 Corinto 13, mga kapatid, sa 1 Corinto 13, tinawag din po naman ang tempted dito ni temptation. Dito ay tempted. G3985, to test naman. Same lang siya. So kung inyo pong titinan, mga kapatid, yun pong pirasmos at yun pong tinatawag na perazzo, ibig sabihin, to prove your faith or to test your faith. Ang term dyan ay temptation, tempted, or temptation, or trials. Yun po yung tinutukoy. Halimbawa, Hebrews chapter 4 verse 15, New International Version.
For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. We have one who has been tempted, tinukso, in every way, just as we are, yet he did not sin. Ang term na ginamit dyan, tempted. Pero mga kapatid, sa New Living Translation, ang ginamit po, this is synonyms, ano po? This high priest of ours understands our weaknesses, for he faced all of the same testing we do, yet he did not sin. So ang word na tempted at saka testing, mga kapatid, ay same ang tinutukoy. Yun din po ang tinutukoy sa English Standard Version, tempted din po naman. So I hope ito po'y nakatulong sa iyo, brother, ano yon, MG? Tibor? Ang Diyos nawa ng langit ang magpala po sa inyo. And I hope clear po ito sa inyo. Okay? So, wag po kayong mag-alala doon na ang Diyos pa pala ang nagdala para tuksoin ng Panginoon to put into test. Kahit ikaw, ilalagay ka ng Panginoon sa pagsubok. Kahit ako, ilalagay sa pagsubok. Kaya lang ang pangako ng Panginoon, walang pagsubok na dumarating sa iyo or temptation na di mo mapanagumpayan, sapagkat ang Diyos na ang maglaan ng daan upang mapanagumpayan mo ang pagsubok. Ang term, kapatid, ng ibang version ay pagsubok. Ang iba naman, tukso. Pero ang tukso, kung titingnan mo, kapatid, at saka temptation, at saka yung test or proof or examination of your faith, same po ang tinutukoy. Ito'y pagsubok, which is true. Si Kristo ay sinubukan. Anong klase ng pagsubok? Panunukso. Hindi na ikaw dapat, Jesus, maghirap pa. Lahat ng ito, ibigay ko sa iyo, lumuhod ka lang sa akin. That's a big temptation. Hindi na kailangang mamatay ka at maghirap. Di po ba? O, gawin mong tinapay ang bato. Kayang gawin ni Jesus yun. Pero kung sinunod niya, surrender siya. Bakit? Sinunod na naman niyang jablo tulad kay Ibat Kadal. Sinunod din. Hindi po na nagumpay. Anong sabi? Huwag mong tuksoin ang Panginoong Diyos at sa Kanya lamang ikaw ay sumamba. This time, ating makita. Ang unang Adan, bumagsak, nagkasala. Ikalawang Adan, na siyang ating Panginoon Diyos, hindi nagkasala, hindi bumagsak, na nagumpay. Ang tawag sa Kanya, victorious. So mga kapatid, I hope nakatulong po ito sa inyo at ito po ay makapagbigay sa iyo ng linaw na yun pala ang ibig sabihin. Temptation or tempted, test or testings, yan po ang tinutukoy ng kasulatan. So, muli po kapatid, lumapit tayo sa Panginoon, piliin natin siya sapagkat siya ang inyong Panginoon, aking Panginoon at Panginoon ng bawat isa. Sa muli po, tayo dadako sa ating pong hardin ng pananalangin. Ilapit natin sa Panginoon ang atin pong mga concerns, mahal kong mga kapatid. Dakila naming Panginoong nasa langit, salamat po sa inyong mayamang pag-ibig. Sa muli, Ama, kami po'y makiusap at muling lalapit sa inyo. Alang-alang sa aming mahal na mga kapatid na may prayer request at ang kanilang mga kaibigan, mahal sa buhay, inire-request nila, Panginoon. Kayo nawa ang magpala at salamat po ng marami. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aking pamilya at ministeryong aming kinagalawan. Pamilya ni Brother Miko, Brother Johnson, Brother Richard, Brother Leo, Brother Ervin. Bawat isang nakikinig ngayon, Panginoon, ang inyong gawain at ang inyo pong pangasiwaan. Alalahanin nawa ninyo ang bawat isang Panginoon. Salamat sa inyong pag-ibig at pagdinig sa aming mga pakiusap, Ama. Amin pong idinadalangin sa inyo ang bawat isang nakikinig ngayon. Kapatid at mga kapatid, manalig tayo sa Panginoon. Tanggapin ang pagpapala at biyaya ng Diyos Ama, ang pagpapala at biyaya ng Diyos Anak, ang pagpapala at biyaya ng Diyos Espiritu Santo, ay mapa sa inyong lahat, ngayon at magpasawalang hanggan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Maraming salamat mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Sa muli po ako inyong sinamahan sa ating pong hardin ng pananalangin. Ang Diyos po magpala sa inyong lahat. Kaya mga kapatid, kayo pong lahat ay akin pong inayahang lagi po kayong magpadala ng inyong prayer request sa ating hardin ng pananalangin. Isama natin yan, ang Diyos magpala sa inyong lahat. Ako po inyong kapatid kay Cristo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr., nagpapasalamat sa inyong lahat. Huwag niyo po lang kalimutan ha, kung kayo po'y mayroong mga katanungan, magpadala po kayo para atin pong mapag-usapan. At kung mayroong kayong request topic, ipadala rin po ninyo para atin pong pag-aralan. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Sa Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilalanang tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. King comes through the gate. Oh, the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding.